Morning sa inyo mga kaentong. And welcome back ulit sa ating YouTube channel. And yan, this morning naglilinis tayo dito sa ating mga kulungan. Kasi medyo marami na yung naipon na rice hull. So mamaya dun sa loob, yung kulungan ng ating mga natives, dilinisan din natin yon para hindi mangamoy. So may rice hull yun nga lang, kahit may rice hull yun, kailangan pa rin nating linisin. And then mamaya nga pala, pupunta tayo dun sa kaibigan natin para maipakita yung kanyang mga Anglo-Nubian. Silip tayo dun sa kanyang munting kabingan. And then meron din siyang mga Anglo-Nubian doon, tapos mga upgraded. So pupunta tayo dun, first time nating makikita yung mga alaga niya. So ito yung kulungan ng ating mga natives. Bale, ang gagawin natin, maglalagay tayo ng pagkain doon sa bandaron, tapos dito sa harapan, para paglilinisan natin yung mga kalat doon sa loob is hindi sila tatakbo dito sa labas. So itatry lang natin kung uubra ba yung ating gagawin. Bale, ito nga pala is may rice hull sa ilalim. So yung mga yan, yung mga itim dyan sa ibabaw, yan yung epekto ng pagpapakain ng, siyempre, kamote. Marami silang pagkain ngayon, kamoting baging. Medyo makalat dahil nga alam mo itong mga alam nyo itong mga breeds natin, mga local breeds. Yan talaga yung mga mahilig kumain ng mga mga wild grass, ganyan. Tapos pag kumakain sila ng ganito kamote, minsan medyo makalat. Unlike dun sa mga malalahing kambing, mas malalaki kasi yung size nila, and then kaya nilang nguyain talaga pati yung mga pinakabaging nung kamote. So itong mga to, more on leaves lang nakain nila pag naglalagay tayo ng kamoting baging. And then meron din mga mangilan-ngilan na kayang kainin yun, pero mas lamang yung yung kalat nila. Ayan. So kailangan linisan natin yan. Yan mga tropa, nagbibigay tayo ng kamoting baging. Marami-marami yung na-harvest ng tito ko kahapon. Yan. Tapos dito, nagbigay tayo dyan para ma-distract sila, and then makapaglinis tayo dun sa loob. Kasi yun, lumi. Para habang kumakain sila, lilinisan natin. Kahit man lang mabawasan yung mga dumi dun sa loob. Ito yung challenging part pag barn type yung kulungan nyo, mga tropa. So kailangan talaga na pag linis kayo, nakakayod nyo yung nakikitong dumi kasi naninigas, tapos mabaho. So yan, madumi. Ibang iba pa rin talaga yung elevated na kulungan, kasi yun diretso yung dumi niya sa lupa, and then siyempre yung plastic matting yun, elevated, hindi mahirapang maglinis. So ito, kailangan talaga matyaga kayo. Kunin natin yung kartilya. Hey!
Ayan mga tropa no, yung dumi. Grabe oh. Meron pa doon sa bandang dulo. So medyo ma-proseso talaga pag barn type. Pero tiyagaan lang talaga. Sa area na yun madumi pa. Mga tropa, yung mga alaga natin. Yung iba wala pa. Yung iba the rest nakakulong din. Yan, nandun pa sa mga kulungan yung mga sisiw. Uy, dito ka. Bawal sa'yo yan. Kikikain din sila oh. Feeds ng manok. Diba? Nalaman na nila na bukas yung pintuan nila. Ayun na. Punta na sila doon sa mga kamuti. So ito mga tropa no, yung kinuha ng tito ko kahapon sa bukid. Bale 3 motor ata yun or 2. Yan, medyo marami-rami rin no. Okay ba? Mamaya busog na tong mga to. Only supply ng kamoting baging. Yan, busin nyo yung luma. Na, tuwang-tuwa sila sa kamoting baging. Yan, hayaan muna natin sila rito para mabusog kasi kawawa naman sila. Ayan. Limited sila ng kamoting baging ngayon. Ito pa oh. Kakapagod. Yan, maglalatag tayo ulit ng Rizal. Itong Rizal, malaking tulong din to pag mga barn type ko kasi na-absorb yung ammonia. Latag natin. Pero nito, bis tayo, tapos punta na tayo dun sa kabilang farm. Okay. Tapos papasukin na natin sila mamaya. Pwede na yan. At ito nakatambay sa taas. Ayan, okay. Balik sila sa area. Medyo nasolve naman tong mga to. Balik doon. Balik. Balik. Shhh. Balik. Balik.
Pasok! 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 At least nakapaglinis tayo bago tayo umalis. Pasok! Pasok! Alright. Ayan. At least naging maaliwalas yung kulungan nila kahit papaano. Yung sa kabila, bukas natin lilinisan. Sa mga stud service, oh, punta lang kayo dito, Patalan, Paniki, Tarlac. Murang-mura, 500 pesos only. Yan mga kaintong, no, punta na tayo dun sa kaibigan natin na nag-aalaga ng kambing, and then para mapasyalan din natin yung mga alaga niya kasi meron siyang mga bagong alaga doon, mga upgraded, and then yung mga pure breed na Anglo-Nubian. So tara, mumotor na lang tayo. Tapos check natin yung mga alaga niya. So bandang dulo yung bahay nila Kuya Chito. Yan, so nandito na tayo sa Purok, Kislap, Barangay Patalan, Paniki, Tarlac. Kasama natin si Ropa. Ano pangalan mo, bro? Ako po si Junior Kawilan Madriaga po. Taga Bagong Bari po, dito po akong katrabaho sa kanya. Ay, ikaw yung caretaker ng ano? Ay, mga alaga niya dito, bro, na kambing. Ito po yung mga alaga niya po, mga bulog po, mga alaga niya po sa kambing. Anglo-Nubian lahi, no? Opo. Gaganda rin, no? Opo. Bali, ilang heads to, bro? Hindi ko lang po alam po sa kanya eh. Kasi siya po may alam po dito eh. Nagdadagdag lang siya kasi... Nagdadagdag lang po siya. Kasi siya po minsan bumibili. Minsan binibenta niya po. Yun kasi wala si Kuya Chito daw. Ako na lang po parang interview niyo po sa akin kasi wala po siya. Siya na lang munang humarap ngayon, so hindi natin na-champion si Kuya Chito. So pwede nating makita yung mga alaga, bro, sa loob? Pwede naman po. Saan po natin pintuan? Bali, gano'n nakatagal nag-aalaga si Kuya Chito ng ganito? Tagal na rin po, mga sabihin. Wait lang po. Kagaganda rin pala ng mga alaga niya. Saan niya binili kaya itong mga to? Ito po, pumasok po dito. Ayan, pasok tayo sa loob. Ayan. Malalaki tong mga inahin niya o mga native tong iba, pero malalaki. Iba upgraded. Tignan natin to. Ito napakaganda, oh. Anglo-Nubian. Buntis. Magkano kayang tinda niya na ito, kuya? Tingin mo. Hindi kasi natin na-champion, eh, oh. Gaganda, oh. Ito upgraded bower. Ito? Ay, itong puti. Ayan. Marami na rin pala siyang kambing, no? Bali, pag saan kayo ng pakain? Anong pinapakain nyo dito? Minsan po, mga kangkong po, kumukuha po kami. Tapos minsan po, mga pigs po. Napakain po namin sa kanila. Doon po kami kumukuha sa bukid po. Darak, bro? Nagpapakain kayo? Oo, pinapakain din po ng boss ng darak. Paano yung nyo sa darak? Pure na darak o may halo yun? Hindi ko lang po alam po sa kanya kasi wala po sinabi kanina sa akin eh. Puro yata. Tapos may bulugan kayo doon, laking bulugan din doon, sa gilid. Pero nagbebenta naman siya. Nagbebenta naman po siya. Minsan meron po pumupunta dito mga customer. Minsan pupuntahan niya po sa malalayo, dadalhin niya doon. Mga tong mga to, bro? Mga buy and sell ba si Kuya Chito o talagang nagbe-breed na rin siya sa ngayon? Nagbe-breed na rin po sa ngayon. Para bali upgrading na rin, no? Oo.
Kasi ito may mga pure na siya eh, oh. Oo. May bulog siyang pure na Anglo Nubian. Mga ganyan lang. Itong mga to, check natin. Ito magaganda rin yung silver niya, oh. Ito silver line. Ewan ko kung ibebenta ni Kuya Chito yung mga yan eh. Oh. Yan yung bulog niya, malaki. Nasa labas. Pero kung ano, pag may bibili, pwede niya namang i-PM si Kuya Chito, no? Oo, pwede naman. Marami rin po sa Facebook naman niya po. Minsan nagpo-post po siya sa Bentahan Tarlac. Ayun po, doon po siya. Upgraded itong iba pure. Ang pangalan niya sa Facebook, Armando Del Mundo. Armando Del Mundo? Del Mundo. Ayan, lalagay na lang natin sa screen natin para kung gusto nyo bumili. May mga available dito. Ito papakita natin yung sample ng ito, native pa lang to ha. Yung native nila, tingnan yung mga native niya compare sa native natin. Yung native nila malalaki. Estimate natin dito siguro nasa around 25 na, 25 kilograms. Malalaki. Ito anak niya to, kuya? Anak niya yan. Nalulusog, no? Ano yun, everyday talaga? Mga kangkong lang talaga pinapakain nyo? Oo. Minsan, walang makuha, mga pigs naman, mga pagkain. Kain na. Tsaka magaganda yung katawan nila. Oo. Meron naman po dito, bagong anak lang kahapon yata. Ito po. Bagong anak lang po nun. Yung pat na yun, maliit pa yun po. Ayun. Mahaba na rin yung tinga. Yan po, yan po. Bagong panak lang po yun. Ayan o. Pati po yung isang maliit. Ito po. Ayun, ito po. Ito po. Yan po. Ito. Ang puti. Tsaka tignan natin tong setup nyo ng kulungan. Tignan nyo. Open siya. May silungan lang sila. Tapos ginamit niya itong itong wire lang na ganito. Simple lang oh. Tignan nyo, nakakaano sila dito, nakakagala. Pero ano bro, pinapastol nyo to sa ibang lugar? Pinapastol rin namin dyan sa bukid. Dito lang sa likod kasi baka sa manalayo baka mawala. Pero pag pinapastol nyo, nakatali or ano lang? Nakakawala lang. Kawala lang, okay. Minsan yung iba nakatali, meron mulin. Tulad ng meron mulin, ginaba ko yung tali niya. Para madaling mulin. Ayan no, mga Anglo, magaganda yung katawan nila, bilugan. Pero balita ko kasi sa kaibigan niya to galing eh, doon sa lagpas ng tarel ko. Yung pastor? Tarel ko ng Herona. Herona. Meron doon. Meron siya nakuha doon. Mga barkada niya rin po. Kasi magaganda eh oh. Estimate natin yun, yung Anglo siguro nasa ano yan. Ang presyon yan, 20 pataas. Kasi mga ano yan eh, pure na yan eh. Oo. Ayan. Nalis ba kayo nga? Oo, sana po. Sana po kami nung pagkain po nila eh. Oh, sige. Ayan, kukuha daw sila ng pagkain. At least nakasilip tayo ng saglit. Sakto, bibidyoan ko na lang yung kukunan namin. Sige, saan kayo kukuha? Diyan lang po sa Carnillo po. Okay. Alam ko yung mga kamote. Oo. Nako. Ayan. Okay bro kasi wala si Kuya Chito. Next time balik tayo para malaman natin yung mga presyo niya. Presyo na timpon natin na umalis si Kuya Chito. Ayan, yung mga Anglo nila oh. Siguro mas murang price niya dito compare sa mga malalaking farm. Ayan pa, may mga iba pa rito, pakita pa natin. Yung bulog niya malaki oh. Sa ilang kilo na kaya to? Laki. Siguro may lahing bower to. Malaki eh. Wala yan. Ito mo lang yan. Malalaki na ng mga kambing niya pala. Malaki yan. Galing sa bundok to. Ako namin. Yung bundok sinasabi niya. Oo, kaming dalawang kumuha yan. Magkano ang presyon niya kaya dyan? Ewan mo, kami yan. Talagang paparamihin niya na yan. Oo. Pinalitan niya na eh. Nagpapalit na siya ng lahi oh. Nag-Anglo na siya. Itong saksi matabang itong saksi. Isang isa dyan yung... Ay may sungay. Oo. Pero magaganda yung anak niya. Oo, magaganda ang mga to. Ayan, sige, alis muna sila dahil kukuha rin sila ng kamuting baging. Next time papakita natin yung mga porcel ni Kuya Chito pagbalik niya. Alis sila oh. Kasya. Nanguha rin si uncle ko ng ano eh, baging. Oo. Nakatatlong balik na ata siya. Kukuha sila ng pagkain ng kambing.
Ano, tropa, yung mga alaga niya, tignan niyo yun kung ilang square meters lang yan, maliit lang yan, pero nakakulong sila. Tapos minsan dito raw nila pinapakawalan. So ang tataba din ng mga kambing niya at ang lalaki. Nakakuha tayo ng idea kung paano yung ano natin, gagawin nating setup sa kulungan nila, mga kambing natin. So ayan, open lang oh, napakalit na kulungan. Tsaka mas okay kasi yung nabibilad sila, mas nagiging shiny yung balahibo nila, tapos nakaka-exercise sila. Ayan, pumunta tayo dito sa pinag-harvestan nila ng kamuting baging. Ayan sila, tropa oh. Kukuha din sila. Ayan o. Ang luwang nitong pagkukuhanan ng kamuting baging. Silip tayo doon para makita natin yung proseso nila, kung paano yung ginagawa nila. Sila Lolo Bagnes, nandito pala eh. Maluwang-luwang pa ito. Hektarya. Dami oh, kapal. Bale yung ginagawa nila, inuuna na nilang hina-harvest yung mismong pinaka lanot or yung kamote, yung dahon. Tapos yung bunga, aararuin nila sa huli, tapos yun na ma-harvest na nila. Ang dami oh. Maluwang yan. Doon sa dulo. Pupuntan natin sila doon. Luwang. Dad! Dan, di balay? Naglawang mga tropa, luwang. Tapos tignan nyo yung pinakabaging oh. Ang ganda. Napakaluwang. Yan. Hong! Ayan si Lolo Bags oh. Tignan yung hinarvest sila, papakain naman nila sa ano to, sa baka. Ayan, masayang mag-harvest pag ganitong anihan ng kamuti. Ang dami oh. Ako nga mapag-ikan men. Ako mapag-ikan men. Balay. Sino? Ako mapag-ikan men. Ate ko lang punta ko. Madi, napuno nga ro doon. Ay, napnaw. Doon. Tuwarang mo. Baka takyan maso. Ay, alangan niya rin kinakaroon sa mga. Oo, nagalang nga ro. Jakmam mo, namuko madi ginadwak tatay. Ayan no, mga tropo. Kanya-kanyang kuha. Hanggang doon. Sa amin daw. Ha? Sa buta ko namin daw. Atipay, apong. Atipay. Ay, diyan mo. Atipay sa bali. Huwag pa pala yan. Pero ito diretso daw yan, oh, hanggang dulo. Tignan natin sila doon. Ayan, nag-harvest sila. Si tropa, oh. Ayan si Uncle Lamil, oh. Nag-harvest, oh. Uncle, ba nung mga ito, eh? Ayan, oh. Nagbablog tayo rito kasi para mapakita natin yung kinuha nila. Ayan si Uncle Lamil, oh. Ayan, libreng pagkain ng kambing. Share this video Share nyo yung video para makita sa buong Subscribe. Pilipinas. Hintong word. Pagpaka adinong pa ka natangkal, kalding mo lang. Ay kanya IG kalding da. Dumulay kalding na ni Manong Titon. Dipindas. Siya mang kalbanong ay. Ano ti? Ay dam kalding mo. Ay mga nagalaga ng bakat kambing yun nandito ngayon. 4 taon. Galbanong. Si Haris, pinapanood niya yung vlog ko. Ayan, madi na kahit kadwan. Kinangit. Aday, siyempre, Mr. Pugi, papapu daw. Dami oh. Hey, Uncle! Ayan, si Uncle Torit pala to. Ayan, interview natin siya kung saan niya papakain tong ano niya. Uncle, saan may papakain yung mga lanot mo? Ha? Anong mga alaga mo? Wala. Papakain ko sa kambing ko. Kambing. Mano ti kalding mo, Uncle? Ito. Pitong kambing naman daw. Ano, pagluganam nga, yaon samot. Paklaya ko. Nagdawa nga ti Uncle. Ha? Klawa nga yam. Bakit wala na akong high blood? Ayan, sikat. Sikat yan si Uncle, ano dito sa sa Patalan, sa Uncle Turit.
Paano ano nila Uncle dito, di ba araduin nila after? Oo, pagkatapos ng malanutan, matatanggalan ng Dahon. talbos. Talbos. Aararuin na sila ng traktora. Tapos ang may harvester sila o mano-mano na pidutan da? Ay, bibinta na ah. Hindi, mano-mano na ano? Mano-mano. Kaluwang to. Oo. Hindi ka naman nakikita, nakaano naman. Sinati Uncle? Huwag mo nang tanungin. Anyang pakilala. Unti-unti na nilang ina-harvest yung mga talbos. Kasi marami nag-aalaga ng kambing din, tsaka baka. Yung tipid dyan, ang lakas kasi yung mga pagpataba ng mga alaga rin to, itong mga talbos. Yung si Lolo Bags, oh. Kasi si Lolo Bags may alagang kalabaw at baka. Tapos kambing na, apong, mga alaga mo. Tingin, sample ka nga ng laman niya, maliit yung laman. Yung malaki pakita ka ng malaking laman. Awan dakkel. Papakita tayo ng sample ng laman. Walang nakita. Ay si Apong naman talbos. Ang ganda niya. Medyo mainit na. So ayan, kanya-kanyang karga. Ayan, kino-compress ni Kuya GC para ano, mas siksik. Saka mas marami yung mahahakot. Mamaya siguro babalik pa sila kasi ang kalabaw at baka napakalakas kumain yan. So sa mga may alaga, ayan talagang nakakalibre sila during end of January or February ganyan kasi yun yung season ng yung season ng harvesting of kamote. Kanya-kanyang gapas yan. Yan o, so alis na tayo dito dahil wala naman na tayong mapaglalagyan pa dun sa bahay dahil nakakot na si Uncle ko. Marami-rami na rin yung nakuha niya. So next time din babalik tayo dun kay Kuya Chito para interview natin siya regarding dun sa price list ng mga alaga niyang upgraded plus Anglo-Nubian na mga kambing sa mga interested na mag-start sa pag-aalaga ng kambingan. So yung location nito namin, ng lugar namin is Patalan, Paniki, Tarlac. Yung mga tropa tayo dito, naudi kayo. Ayan, mga tropa natin nag-aakot din ng mag-aakot din ng kanilang papakain sa kambing. Pero bandang gitna na sila. So kailangan talaga pag nangunguha kayo ng ganito talagang natitimbrehan nyo kasi marami ring nangangailangan. Ayun, malaking bunga oh. Pong, pakita mo nga yung bunga nya. Ayan oh. Laki. Laki. Masarap na pang kamotik yun oh. O kaya nilaga na. Ayan oh. Tingnan ni Apong ko yung laman ng ayan oh. Wala. Perfect. Saan mo mamano ko Paano malalaman pag sirapong? Ayun. Sira? Hindi na kayo dito Saan nata pagpakantiwan? Nuangan? Ora. Nakasagad na perit na ginawa. Ayan o, luwang taniman ng kamuti. So dyan na muna natin tinatapos ang ating video for today mga tropa. Sana ay nagustuhan nyo. And then sa ating mga bagong viewers, please don't forget to like, share, comment, and subscribe na rin dito sa ating YouTube channel. And hit that notification bell para updated kayo sa ating mga next YouTube vlogs. So happy farming sa inyong lahat. God bless and ingat po lagi. Bye!